Yo, yo, yo! Shoutout sa inyong lahat. O ito mga master, panoorin natin itong mainit na hirit ni Mayor Vico Sotto ng Pasig City, no? Dito sa mga Diskaya. Patungkol ito, syempre, sa grabe, no? Grabeng talamak na kickback sa flood control project. No, pero bago natin simulan to, kung magustuhan niyo tong video, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel mga master. Malaking tulong yan. Maraming salamat. Simulan na natin to. Operating in Pasig City for the longest time. No? Do you have information as to how they had operated in the city as city contractors? And second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date? Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin. Lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU, marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So, medyo notorious po ito. Oh, notorious yun. Oh my goodness! Kayo talaga mga Diskaya kayo. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila. Walang politika-politika, di ba? Trabaho lang. Kasi kung maayos naman kayo makipag-bidding, di ba? Go ahead. Di ba? Bakit po politikahin? Kahit kalaban pa sa politika. Yan talaga dapat. Di ba? Huwag mamulitika kahit ano pa yan. Di ba? Kasi kung makakatulong naman ito sa taong bayan, di ba? Bakit hindi? Sa city government of Pasig, hindi naman siguro kalakihan na project. Pero meron po silang projects with the city. And we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Laki, no? Sa pag ginugel mo, no? Pag ginugel mo, parang or kahit i-chat GPT mo, no, sa past administration sa panahon ni Tatay Digong, no, ni FPRRD, parang almost 12 billion yung contract daw na nakuha nila. Pero tinatanggihan na pinapabulaanan pala yan ni Curly Diskaya, no. Hindi daw ganun, no. Hindi niya alam kung bakit yun yung lumalabas, pero hindi daw yun yung total, hindi daw ganun kalaki, no. Pero grabe ngayon sa administrasyon ni Bangag, no. 100 billion? Oh my goodness. Ang laki. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Sotto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Diskayas. No? So
maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayong naobserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito. Sanay na ba, Mayor Vico? Sanay na silang magsinungaling? The record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ay ito po talaga yung nakikita natin. Ano? Gagi. Kita nyo ba yun, guys? Kita nyo ba yun, mga master? Tinan nyo, ha? Humarap pa nga. Asawa ng magnanakaw. Oo, di ba? Hinarapan pa nga. Ang sinungaling ay asawa. Asawa ng magnanakaw. Humarap pa nga. Ay ito po talaga yung nakikita natin. Ano? Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course. So parang ano ba, binabawi na nila yung sinabi nila doon sa interview kay Julius Babaw na, ba't kayo yumaman? Nag-DPWH kami. Sa totoo lang, no, huwag na tayo maglokohan. Malaki talaga ang kinikita sa gobyerno. Grabe naman yan. 2 to 3% lang daw ang kinikita nila at minsan lugi pa daw. Kalokohan yan. Paano kayo makakabili ng mga gayang mamahaling mga gamit? Kung talagang lugi kayo. Kalokohan. Unless nagsa-side hustle kayo. Well, totoo naman. Kasi inamin naman nila, 'di ba? Na ginagamit nga lang daw sila, 'di ba? No choice sila kundi magpagamit. Pero hindi, no, kung lugi, doon na naniniwala ng lugi. Hindi kayo papasok sa ganyang negosyo kung, 'di ba? Sino niloko nyo? Wag ganun. 'Di ba? Kung gusto niyo maging star witness dito, magsabi na lang kasi kayo ng katotoo, 'di ba? Andiyan na kayo eh. 'Di ba? Nilalantad niyo na naman din yung truth para sa inyo, 'di ba? Syempre kayo nagsasabi niyan, syempre yung mga pinagbibintangan nyo, syempre innocent until proven guilty pa rin naman. 'Di ba? Lahat 'yan sila. Kahit si Tambi pa 'yan, 'di ba? Syempre innocent until proven guilty. Pero nandiyan na kayo, bakit hindi na kayo magsabi ng totoo kung magkano ba talaga kinikita nyo para, 'di ba? Mas maniwala sa inyo yung mga tao kasi Mayor Vico Soto. 'Di ba? Kahit sino naman mukhang hindi ka panipaniwala, 'di ba? Yung sinasabi ng Diskaya. Patungkol doon sa mababala daw kinikita. Meron paniwalaan. Dahil tuloy kayo ni Mayor Vico. I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinompute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, hindi 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Tama. Na, sobrang yan, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion.
Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you... Di ba? Oh. Simpleng logic lang eh. Paano ka maniniwala na hindi sila kumikita? Minsan lugi pa. Ang baba daw ng kita. Kung ang lifestyle nila ay ganyan. Di ba? Unless pinakita nila sa taong bayan na low-key pa rin. Wala talaga. Ganito. Ito lang kaya naming bilhin. Ganito lang bahay namin. Mga sasakyan namin. Karamihan pa nga second hand. Di ba? Pero hindi ganoon ang pinakita nila, di ba? Hindi nagsisinungaling ang mga video. At saka hindi naman pwedeng ibang tao yung mga na-interview doon. Silang mag-asawa yun, di ba? Nagyabang sila doon. Di ba? Kaya malabong maniwala talaga. Unless hindi kayo nagpa-interview. Kasalanan nyo din yan eh. You afford that if you're only earning 2 to 3% profit. Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po. Ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. Isdang malangsa. Isdang Hermes. Isdang Louis Vuitton. Mamahalin. Putik yan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Tama. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito, na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo, they have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying. Without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Tama lahat ng mga sinasabi ni Mayor Vico Sotto. Diba? Sangayon ako lahat doon. Diba? Sabihin na natin, merong tama at meron din mali doon sa mga sinasabi nila sa mga Senate hearing, sa Congress hearing. Diba? Kaya dapat tayo mapangmatsyag. Diba? Baka mamaya naggugulo lang sila. Meron na silang dinadawit na kung sino-sino. Kaya dapat be wise. Diba? Pero sa totoo lang, dapat talaga Mayor Magalong, ipatawag nyo na, Congress. Diba? Sa tingin ko, pag si Mayor Magalong pinatawag nyo, lalong lalakas ang loob na itong mga to, magsasabi pa ng kung sino-sinong pangalan yan. At baka di na sila magsinungaling, dire-diretso na. Ba't kasi ayaw niya ipatawag si Mayor Magalong eh? Putik talaga eh, no? Takot na takot tong House of Representatives na to. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, short manifestation, Mr. Chair. Just a short manifestation. Okay, yes, please, very short. Yes, Mayor Vico Sotto mentioned about the taxes, the deficiencies. So may I manifest that, is the Bureau of Internal Revenue here? BIR, nandito ba sila? We will check if they're here. Well, anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the companies and likewise to furnish copies of this committee and likewise the local government of Pasig so they can review the tax deficiencies of these companies. Thank you, Mr. Chair. Right, thank you. Okay, so I think we can proceed already with Congresswoman for the next interpellator, Congresswoman Laila De Lima.
Thank you, Mr. Chair. Meron pa ba dito si Mayor Vico? But Kindly Being sa consulist is stating Oh, wala na si Saba na ang sunod. Pero yun, no, maging mapagmatsyag lang tayo, no. Huwag nating kakalimutan tong issue na to. Parang awa nyo na, mga kababayan. Huwag nating kalimutan itong issue na to. Kasi napakalaking anomalya talaga itong flood control project na to, yung kumikickback dito. Di ba? Sobrang apektado tayo ngayon. Legit. Di ba? Konting pag-ulan lang, baha. Lalong-lalo na kami dito sa Bulacan. Well, pati Metro Manila. Ramdam ng Metro Manila yan. Di ba? Konting ulan lang, baha. Di ba? Kasi hindi nagagawa ng tama yung mga flood control project natin. Yung iba pa nga wala talagang nagawa. Ghost project, sa madaling salita. Kaya please lang mga kababayan, huwag nating kakalimutan itong issue na to. Huwag nating patayin sa limot. Kasi pag nasawata natin, no, itong issue na to, or itong pangyayaring ito, matapos, mapigilan, mawala, ang laking ginhawa na ito sa mga Pilipino. Kasi malaking problema talaga eh. Sobrang laki. Isipin nyo, billion of pesos ang nawawala sa mga taong bayan. At napupunta lang sa mga iilang individual. Diba? So sad. Diba? Kaya wag nating kakalimutan itong pangyayaring to. Dapat singilin natin sila. At dapat talaga merong mapanagot dito at makulong. O anyway mga master, hanggang dito na lang muna tayo, no? Pero sana huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung nagustuhan niyo itong video. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. Paalam.